Okay, magpalang araw po ang bati ko sa inyong lahat. Panibagong topic po ang ating pag-aaralan ngayon. Ito po ay patungkol sa araw ng pananambahan o sa pangiling na mas kilalang tawag na pagsamba. Kung saan man po kayo naabot ng bidyong ito, binabati ko po kayo na I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. Especially dyan sa mga taga-Silangan, sa Quezon na mga nanonood at dyan sa Laguna, sa Mabuhay Central Church. Binabati ko po kayo ng magpalang araw. Ang ating pong topic ngayon ay patungkol ito sa pagsamba, na marami ang hindi nito nakakaalam kung ano ba talaga yung araw na dapat tayo ay mangingilin o tayo ay sasamba sa Panginoon. So bago po tayo magpapasimula, aanyayahan ko po kayo na tayo ay yuyuko muna sa isang panalangin. Manalangin po tayo. O dakil at mahabagin Diyos, Ama naming banal na antaanay na sa mga langit. Panginoon, pinupuri ko po kayo at pinapasalamatan sa inyo pong kadakilaan, sa inyo pong kabutihan na patuloy naming nararanasan ng inyo pong pagmamahal. Panginoon, sa mga oras pong ito, dinadalangin ko ang mga taong nagbukas ng bidyong ito na pagpalain po sila in a special way. At ang inyo pong banal na espiritu ang siyang magbukas ng kanilang kaisipan nang sa ganon maunawaan po nila ng malinaw ang aming pong pag-aaralan ngayon patungkol sa araw ng pagsamba. Dangilan Diyos, ganon din po ako na abang lingkod ninyo na nais magpagamit sa inyo. Panginoon, lukuban niyo ako ng inyong santong espiritu nang sa ganon magiging pagpapala sa mga makikinig ang aking pong sasabihin dito, Panginoon. Patawad po sa mga nagagawa namin kasalanan. Ito po ay aking dinadalangin, Ama, sa pangalan po ng aking Panginoong Hesus. Amen. Okay. So, ang title po natin ngayon ay ano ang araw na pangilin? O mas kilala po ito sa araw ng pagsamba. So, ito po yung ating talata na masusungan po natin sa aklat ng Exodus, chapter 20, verse 8. Ang sabi po dito ay, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. So dito po sa Biblia, mayroon po talagang araw na binabanggit kung ano po yung dapat nating ipapangilin, which is ito po yung Sabat. Ito po yung Sabat na binabanggit dito sa aklat ng Exodus. So, ano ba ang ibig sabihin ng Sabat, mga kaibigan? Baka kayo magtatanong, ano bang ibig sabihin ng Sabat? So ganito po yan, sa Old Testament po, ito po ay hango sa salitang Hebrew. Yung pong Sabat ay, ang basa po natin dito ay Shabbat. Pag tinranslate po ito natin sa Hebrew. And then, yung pong Shabbat na ito po ay hango sa salitang Shawbat. Na ito pong Shawbat, ang ibig sabihin po nito ay to repose. Ibig sabihin ay pagtigil. That is, desist from exertion. Ibig sabihin magpapahinga. And then ito pong Shawbat na ito, kapag ito po ay ating titingnan, nahati po ito sa dalawa, yung Shaw saka yung Bat. Yung pong Shaw, ang ibig sabihin po niyan ay Father of Peace. Dito po natin yung mababasa. And then yung pong yung Bat naman na yan ay hango po yan sa, pag makikita natin dito sa Hebrew na translation, ito pong may H1129 ay yan po ay ibig sabihin ay used in the same wide sense as other terms of relationship. About sa relationship po yung yung but. And then pag titingnan po natin kung ano ba yung yung pinanggagalingan niyan, yung H1129 ay ito po yung nakabanggit dito. Ito po ay galing sa salitang baunaw. Na ang ibig sabihin po ng baunaw ay ito po ay to build. So sa madaling salita, yung pong Sabat na sa English ay Sabat, na pagdating sa Hebrew ay Shabbat, ay ito po pala ay ang ibig sabihin ay Father of Peace. Yung salitang Shaw sa yung Bat. Yung pong Shaw ay galing sa salitang Shabbat, na ang ibig sabihin ay Father of Peace. And then yung pong Bat, to build a relationship. So dito po makikita natin mga tagapanood na
dito po ay may gustong makipagrelasyon sa atin ng Panginoon, na siya po ay nagtatalaga ng isang araw na sa buong isang linggo may itinalaga siyang isang araw dyan na makikipagrelasyon siya sa kanya pong bayan. And then sabi dito sa kasunod, ito po yung Sabat. So sa sa Biblia, hindi lang po isa ang Sabat. Mayroon po siyang tatlong klase ng Sabat. Ito po yung una. Ito po yung masumpungan natin sa Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Ito po yung Sabat ng Panginoon na ito po ay nakalagay dun sa Ten Commandments. And then yung pong pangalawang Sabat ay ito po yung Sabat ng mga Hudyo. At yung pong Sabat ng mga Hudyo ay mayroon po yan dalawang klase. Yung pong tinatawag na Day of Atonement, and then yung pong yung Jubilee Sabbath. Na po ay may kinalaman po yung yung Day of Atonement dun po sa santuario, yung pong paglilinis ng santuario. And then yung po kasi yung santuario sa mga previous nating pag-aaral, may dalawang service po diyan, yung pong daily sa yung pong yearly. And then yung pong yearly, kung doon sa daily, yung mga kasalanan ng tao ay nalilipat doon sa inosenteng kahaliling hayop na winiwisik doon sa kortina ng templo, ay yung pong templo ay nadudumihan, at isang beses po, isang taon, sa ikapitong buwan, sa ikasampung araw, ay nangyayari po yung paglilinis mismo ng santuario, na ito po yung tinatawag na Day of Atonement. So ito po yung mababasa natin sa aklat ng Levitico chapter 16 verse 29 hanggang 31. And then doon po naman sa Leviticus chapter 25 ay yung pong Sabat ng yung Day of Atonement ay bibilang po ng 49 na ganon. Ibig sabihin 49 years. And then yung pong pang-50, isi-celebrate po nila yung Jubilee year. Yung pong Sabat ng yung Jubilee year. Na dito po sa Jubilee year na ito ay palalayain po yung lahat ng alipin, kasi sa kanila pong kapanahunan yung pong mga alipin ay binibenta. Na sa panahon po ng ng Jubilee, yung taon ng kaligayahan, ay nagiging malaya po yung mga alipin. And then sa sa pag-aaral natin ito po ay pagsasauli ng property sa tunay na nagmamayari. For example po, kayo po ay nasa kapanahunan ng Old Testament times at kayo po ay mayroong lupain na ito po ay naibenta nyo. Yung pong na yun, yung lupain po na naibenta ninyo, na pagmamayari po ninyo, ay pwede nyo po itong tubusin at any time. At dito po sa sa taon ng kaligayahan, sa Jubilee, ay ito po ay mapapabalik sa inyo. Kaya nga pinagbabawal ng Panginoon yung pagbibenta ng walang tubusan. Kasi ang sabi ng Panginoon ay ang lupain ay kanya. Kaya nga dito ay nasisecure po yung property ng legitimate na nagmamayari noon. Ito po ay may mga kahulugan. And then yung pong yung pong pangatlong Sabat, ito po yung Sabat ng lupain, na ang sabi ng Panginoon, kapag kayo ay magre-reside na sa lupain na aking ipinangako sa inyo, sa mga Israelita po yan sa Kanaan, ay sabi ng Panginoon ay 6 na taon lang nila na i-cultivate yung lupain, pero yung pong 7 taon ay ito po yung Sabat sa lupain. So po may mga ibig sabihin po yan na babanggitin ko po yan mamaya. Sabi dito, basahin po natin yung unang yung pong unang Sabat. Nababasa po natin yan sa aklat ng Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11. Sabi dito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, niyang iyong anak na lalaki, ni babae, niyang iyong aliping lalaki, ni babae, niyang iyong baka, niyang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Bakit? Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa ikapitong araw na pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. So dito po sa sa talata na ating mababasa,
Yung pong term na pangilin, ibig sabihin po nito ay wala ka pong trabaho. So makikita natin na hindi pala porke 7 yung araw sa buong isang linggo ay gugugulin natin lahat yan sa pagtatrabaho. Mayroon pong siniset aside ang Panginoon na isang araw diyan ay magpapahinga po yung tao. Yan po yung binabanggit na pangilin. Yung pong pangilin sa kanyang pong pagsamba, pagpapansin niyo, ito po ay malaki yung pagkakaiba. Bakit? Kasi sa pagsamba po, pwede mo pong sambahin ng Panginoon araw-araw. Pero, hindi porke tayo po ay sumasamba, ay nangingilin na tayo. Pag nangingilin ka po, dapat hindi ka po nagtatrabaho. Yun po yung ibig sabihin. Kaya nga, sa mababasa natin, mayroon pong inilalaan ng Panginoon na araw na para sa kanya yun. Na siya ay makikipagrelasyon dun sa tao. Kaya nga, yung pong Sabat, ang ibig sabihin po niyan ay to build a relationship to God. Kaya nga, Father of Peace. Saka yung to build a relationship. Yung pong Shaw, saka yung Bat. Yung pong Shabat. Yun po yung ibig sabihin. And then, ito naman yung ito yung binabanggit dito sa Leviticus 16. Ito po yung Day of Atonement. Sabi dito, at ito'y magiging palatuntunan magpakailanman sa inyo sa 7 buwan ng 10 araw ng buwan ay pagdalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa at anumang gawain na huwag gagawa ang tubo sa lupain ni ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo. Sapagkat sa araw na ito, gagawin ang pagtubo sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan ay magiging malinis kayo sa harap ng Panginoon. Sabat nga natakdang kapahingahan sa inyo at pagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa, ito'y palatuntunan magpakailanman. So kapag ating pong pag-aaralan ito sa ating pong kapanahonan, ay ito pong Sabat ng ito pong Sabat ng Day of Atonement, kung ating titingnan, ito po ay napako na po dun sa cross. Na ang kahalili po nito ay yung pong paglilinis ni Jesus Christ sa ating mga kasalanan ngayon, na nandun po siya sa kabanal-banalang dako sa most holy place. Kapag ating pong pag-aaralan ito ng mas malalim, ito po yung paghatol ng kaakibat nito dun sa langit. And then, ito naman pong ito namang pangalawa, sabi dito, at bibilang ka ng 7 Sabat ng taon, pitong taon, at magiging sa iyo yung mga araw ng 7 Sabat ng mga taon, sa makatuwid bagay 49 na taon. Kung magagayoy, mag-uutos ka na lumibot sa bayan ang pakakak na matunog sa 10 araw ng 7 buwan sa araw ng pagtubos. Patutunugin ninyo ang pakakak sa buong lupain ninyo. At ipangingilin ninyo ang 50 taon at ihahayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat na tumatahan sa lupain. Iyan ay magiging kapistahan ng jubilyo sa inyo. At bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang pag-aari at bawat isa ay babalik sa kanyang sambahayan. So, sa kasunod pa, sa verse 11, magiging kapistahan ng jubilyo nga sa inyo ang 50 taon. Huwag ninyong hahasikan, niyaanihin ang tumubo sa kaniyang sarili, nititipunin ang mga ubas ng ubasan na hindi nakapun, sapagkat kapistahan ng jubilyo magiging banal sa inyo. Kakainin ninyo ang bunga niyan sa bukid. Sa taong ito ng jubilyo ay babalik kayo bawat isa sa kanyang pag-aari. So ito pong ito, yung Sabat yung kapistahan ng jubilyo, yung Sabat ng mga Hudyo na ito. Ito po ay yung pagbabalik sa tunay na nagmamayari ng property. Na yung tao din babalik sa kanyang talagang pagmamayari. At ano ba yung nito? Ito pong ano bang ibig sabihin itong Sabat ng jubilyo? Ito yung kapistahan ng jubilyo. Ito po ay kasama na ding napako dun sa cross. Itong to. Wala na po tayo nito. Hindi ito sineselebrate natin ngayon. Kasi ito po sa mga Hudyo. Ano bang ibig sabihin nito? Pansinin niyo mga kaibigan, kung dito sa unang Sabat ng mga Hudyo, ang ibig sabihin po yan yung paghatol sa kanila, na nililinis yung kanilang kasalanan, na pagdadalamhatiin nila yung kanilang mga kasalanan sa araw na yan. Yan po ay isang linggong Sabat na
kapag hindi sila makitang sincero sa kanilang pagsisisi, ay hindi po sila malilinis at sila po ay makakat off sa pagiging bahay ng Panginoon. So, sa atin po, sa ating kapanahonan ngayon, ay ito po yung ginagawa ni Jesus Christ na paglilinis ng kasalanan natin, na kailangan din natin pagdalamhatiin ang ating mga kasalanan, na pinag-aralan natin kailan yung nagsimula, noong 1844 onwards, na bago siya dadating, ay ito po yung nangyayari. Na bago siya dadating, magkakaroon ng close of provision. Ito po yung paghatol. And then, ano naman yung Jubilee? Yung, paglaya ng mga alipin, sa pagiging alipin. Ito po yung sa pagdating ni Jesus Christ, na bubuksan niya na yung mga libingan, na palalayain niya yung mga alipin ng kamatayan. Na sisigaw dito yung yung mga tao na, kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay, o Hades, nasaan ang iyong tibo. Na dito na yung mga tao babalik sa tunay na nagmamayari. Ito po yung pagpunta natin dun sa New Jerusalem. At pansinin niyo dito sa Jubilee year. Bakit dito binabanggit na 49 na taon? Ako dito ay nag-iisip, bakit 49 years? And then yung pang 50 ay ito na po yung ipangingilinan nila yung jubilyo. So pagtitingnan nyo din mga kaibigan dun sa aklat ng ng Daniel chapter 8 hanggang dun sa chapter 9. Dun sa chapter 8, mayroon po dun binabanggit na 2,300 days or 2,300 years, na ipinapaliwanag ito dun sa chapter 9, na ang simula nito ay yung paglaya nila. Pag ibibigay na yung decree na palalayain na sila, ay bibilang ng 7 linggo. 7 isang linggo, ibig sabihin ay 7 times 7 ay 49. Pansinin nyo mga kaibigan, 49 yung taon na yon na i-rebuild nila yung Jerusalem. Pag-aralan nyo yung Nehemiah, ay dito po yun nila ni-rebuild sa loob ng 49 years. And then yung pang kasunod no, na-rebuild na yung Jerusalem. At dito sa sa binabanggit ko sa inyo na sa pagdating ito ng Panginoon mangyayari yung pagbuhay ng patay dun sa libingan, na tayo ay pupunta na dun sa New Jerusalem. Pagpansin niyo, mayroon siyang pagkakaparehas na dun sa dun sa Daniel, pagkatapos ng rebuilding, saka sila magre-reside na dun sa New Jerusalem. Dun sa Jerusalem na kanilang ni-rebuild. Kasi yun po ay nasira sa kapanahonan ni King Nebuchadnezzar, yung hari ng Babylonia. And then dito naman sa Leviticus 25 ay ipapangili naman nila yung Jubilee pang 50 year. So pansinin niyo. Dito naman sa kasunod, dito sa Leviticus chapter 25, ito po yung sabat ng lupain. Sabi dito, at sinalita ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagpasok ninyo sa lupain na ibibigay ko sa inyo ay mangingili ng isang sabat sa Panginoon ang lupain. 6 na taong hahasikan mo ang iyong bukid, at 6 na taong kakapunin mo ang iyong ubasan, at titipunin mo ang bunga ng mga iyan. Datapat sa 7 taon ay magiging sabat na takdang kapahingahan sa lupain. Sapagkat sa Panginoon, huwag mong hahasikan ang iyong bukid, ni kakapunin ang iyong ubasan. Yaong tumubo sa sarili sa iyong inaanihan ay huwag mong aanihin, at ang mga ubas ng iyong ubasan na hindi nakapon ay huwag mong titipunin. Magiging taong takdang kapahingahan sa lupain. So ano bang ibig sabihin nito mga kaibigan? Ito pong sabat ng lupain, pansinin nyo, 6 years lang, sabi ito sa talata, 6 years lang nilang ikukultivate yung lupain, and then pang 7 taon ay pagpapahingahin yung lupain. At lahat ng tutubo sa lupain ay hindi nila i-harvest, para sa lahat yun, para sa lahat yung pagkain na yon. So ano bang ito po ay wala din sa atin ngayon. Pero ano yung ibig sabihin nito sa atin, itong sabat ng lupain? Pag-aaralan niyo yung 2 Peter chapter 3 verse 8, ang katumbas po ng 1,000 taon sa atin ay isang araw lang sa Diyos. Kasi
ang kasalanan po, pag pag-aaralan natin ng malalim sa Biblia, pinahintulutan lang po ito ng Panginoon ng 6,000 taon. And then yung pong pang 7,000 taon, ito po isabat sa lupain. Dito na po ang planeta mangingili ng sabat. Anong ibig sabihin? Pagkatapos ng 6,000 taon na ito po itaning sa kasalanan kay Lucifer, si Jesus Christ bababa at kukunin niya na yung mga nanampalataya sa kanya. At itong planeta magiging empty waste. Ito'y magiging wasak at lahat ng makasalanan dito'y patay. At si Satanas lang yung natitirang buhay kasama na yung kanyang mga anghel. At dito po mangingilin ang lupain, ang planeta ng 7,000 taon. Kaya nga, may good news ako sa inyo, yung pong 6,000 taon na taning sa kasalanan, malapit na po itong matapos. At ibig sabihin, si Jesus Christ, malapit na po siyang dumating. Yun po ang ibig sabihin dito. Then, dito po tayo pag-aaral tayo. Ano ba yung araw ng pangilin? Na ito pong araw ng pangilin, na sa iba, mas kilala ito sa salitang pagsamba, ito po ay nakasulat sa 10 utos ng Diyos, na matatagpuan natin sa Exodus chapter 20, verse 8 hanggang 11. At makikita nyo dyan sa picture, yung pong pang-apat na kautosan, ayun po yung sinisira. Sinisira po yan ngayon. Na ito yung dahilan kung bakit ito po ay gusto kong ituro sa inyo na mga hindi pa nakakaalam patungkol dito sa Sabat. At ito pong Sabat, pag pag-aaralan natin yung aklat ng Genesis, bago ito binibigay ng Panginoon sa tao para ipangilin, ay siya na po muna ang nangingilin dito. Pansinin nyo dito sa Genesis chapter 2, verse 2 hanggang 3. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kaniyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kaniyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa. So makikita nyo dito na ang Diyos pala ang unang nangingili ng Sabat. Na ang ginawa niya sa paglalang ay 6 na araw. Makikita natin na may mga nilikha siya, pero sa pang-7 ay dito po siya nagpapahinga. And then, pag-aaral natin sa aklat ng Genesis, yung pong chapter 1 saka yung chapter 2, wala pa po diyang kasalanan ng tao. So, ibig sabihin, itong Sabat sa 10 Commandments, yung Sabat ng Panginoon, ito po ay hindi pa pumasok ang kasalanan, nandiyan na. Hindi katulad dun sa Sabat ng mga Hudyo, yung Day of Atonement, saka yung Sabat ng yung Jubilyo, saka yung Sabat ng lupain. Ito po ay nag-exist nung ang tao ay nagkakaroon na po ng kasalanan. So mayroon po siyang pagkakaiba. So dito, pansinin niyo dito sa Kaya nga marami ang nagsasabi na ang Sabat daw ng pangilin, yung sa 10 Commandments, ay ito po ay napako daw dun sa cross, which is hindi po yun ganon. Kasi yung pong Sabat sa 10 Commandments, bago pa po hindi pa po nagkakasala ang tao, nandyan na. Kaya nga, kapag ibinalik ng Diyos yung tao sa pagsunod, na yung tao ay hindi, kasi may plano po ang Diyos na yung tao ay ililigtas niya. At kung ano yung kalagayan natin, ibabalik niya po yun, na tayo hindi na makasalanan. Kaya nga, kung dun sa kalagayan na yung tao ay hindi pa nagkakasala, ay Sabat yung pong kanyang pangilin, makes sense na Sabat pa rin po yung kanyang ipangingilin kapag tayo po ay maliligtas na. So, dito po, sa panghuli mga slide ay babanggitin ko po sa inyo kung saan po natin yun masusumpungan yung mga talatang aking binabanggit sa inyo. So, pansin nyo dito sa titingnan natin sa Creation Week. So, ano bang nilikha na Panginoon from day 1 hanggang day 6? So, doon po sa day 1, unang araw, nilikha po ng Panginoong Diyos yung liwanag. And then, pangalawang araw, nilikha po niya yung kalawakan, yung firmament, o yung pong atmospheric heaven. Ito po yung sa ibabaw ng planeta. Yan po yun, ibig sabihin. And then, yung pong pangatlo, nilikha po niya yung lupa, hindi yung dagat, yung pong mga pananim, yung damo, yung mga punong kahoy, pang 3 araw po yan. Pang 4th day, nilalang ng Panginoon yung araw,
buwan, tsaka yung pong bituin. And then panglima, yung pong isda or lahat ng gumagalaw sa tubig, saka yung pong mga lumilipad o yung mga ibon. Yan po ay pang 5 araw. And then yung pong nilikha niya sa pang-6 na araw, nilikha po ng Panginoong Diyos yung hayop, saka po yung lahat ng gumagalaw sa lupa. And then bago po niya nililikha panghuli yung tao. And then sa pang-7 araw, ano nakikita niyo dyan? Kung ano yung kanyang nilikha. Wala po siyang nilikha dyan. Ang ginawa po niya, nagpahinga siya. Binasbasan at pinapaging banal po niya yung araw na pang-7. So, wala po tayong makikita dito sa from day 1 hanggang day 6 na basbas. Di po ba? Ang basbas po ng Panginoong Diyos, malinaw dyan, ay yung pang-7. Na nakikita natin na ang Diyos mismo ang nagpapahinga dyan. Therefore, gusto niya yung kanyang nilalang na tao na magdudominyo sa planet Earth ay sa pang-7 araw din magpapahinga. Kasi, dyan po ang Panginoon nagbasbas. Diba? Doon po sa doon sa day 1 hanggang day 6, ulitin ko sa inyo, wala pong basbas doon ang Panginoon. So, ano bang ibig sabihin ng kung walang nakikita sa pang-7 araw, paano ba natin maiintindihan diyan yung paglalang? So, pansinin niyo, dito ay nakikita ko ito sa internet. Mayroon po ditong pinta na nilalagyan ko po dito ng araw. Mayroon pong araw dito. At doon po sa araw na yan, dito po ay mayroon pong signature dyan yung author o kung sino man po yung lumikha ng painting na yan. So kapag ating titingnan, from day 1 hanggang day 6, ito po yung kung ihahambing natin, kung bibigyan natin ng isang ilustrasyon, from day 1 hanggang day 6, dito po pinipinta itong painting na yon. Ang sabi ng Panginoon ay natapos niya yung kanyang lahat ng ginawa hanggang pang-6. Pero nakita niya na napakabuti pang day 6. Pero yung pong pang-7 na wala kayong makikita dito sa paglalang, sa pang-7 wala kayong makikita. Alam niyo po kung ano yung nilagay ng Panginoon. Yung pong kanyang signature. Kasi doon po sa sa pang-7 araw, dito po natin makikita kung sino yung lumikha. Di po ba? Kung sino yung lumikha. Doon sa sa pang-7 araw. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 2, verse 2 hanggang 3. So, sabi dito, yung pong Sabat is about time. Ito po yung Sabat ay isang relasyong nagtulay sa pagitan ng tao. At sabi dito, lahat sa 10 utos ay mahalaga. Walang hindi importante, lahat ay dapat tuparin. So mayroong nagtatanong na sabi, ang 10 utos ba niya ay valid pa rin ba yan hanggang ngayon? Sabi niya, ay valid pa. Hindi ka pa rin pwedeng pumatay, hindi ka pa rin pwedeng magnakaw, dapat ay igagalang natin ang ating ama at ina. Hindi tayo mag-iimbot or lahat ng nandyan sa 10 utos. Pag tinanong, ay yung Sabat niya, ay nasa 10 Commandments din. Ang sasabihin ay, hindi na niya yung Sabat kasi yan ay pang-Hudyo lang. So makikita natin, sabi dito, lahat sa 10 utos ay mahalaga. Walang hindi importante. So, binabanggit ko na sa inyo, yung Sabat dun sa 10 utos, bago pa nagkakasala yung tao, hindi pa nagkakasala yung tao, nandyan na po yan. Kaya yung pong Sabat na yan, hindi po yan pipwedeng mawala. Paghahambingin natin, yung pong Sabat sa pang-4 na kautusan, ito po ay nandito sa pang-4. Nasa unang tapyas po siya ng bato. At pansinin nyo, sabi niyan, inilagay sa kalagitnaan ng kanyang kautusan. Nasa kalagitnaan po yan ng kautusan. Yan na po ay nasa puso ng kautusan ng Diyos. Yung pong Sabat. And then, siya po ay pinakamahabang utos. From verse 8 hanggang verse 11, ay yung pong patungkol sa pang-4 na utos po yun. And then, ito lang din yung pong utos na nagsisimula
o nag-uumpisa sa salitang alalahanin. And then, nagtuturong sambahin ang Diyos na manlalalang. Dito po sa dito sa pangunang utos hanggang pang 10 utos, kapag wala po itong pang-4 na utos, hindi po natin makikilala kung sino yung nagbigay ng utos. Hindi po ba? Hindi din natin makikilala na dapat nating sambahin yung Diyos na manlalalang, kundi dito lang po sa sa pang-4 na utos lang natin makikita. And then sabi nga dito dito po sa aklat ng Revelation chapter 14 verse 6 hanggang 7, mayroon po ditong sigaw ng anghel na ito po ay patungkol sa pagsamba. Sabi dito ay, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kaniyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So pansin niyo dito sa sa aklat ng Revelation, ito po yung pinaka-climax ng Biblia, yung pahayag sa Tagalog. Mayroon po diyang sigaw ng anghel. At diyan po sa mga previous kong video, kung mapanood ninyo yung 10 virgins diyan na parable, mayroon po diyang sigaw sa hating gabi. Na yung pong sigaw diyan sa hating gabi, mayroon din pong significance dito sa sigaw ng anghel dito. Kasi yung pong sigaw dun sa 10 virgins ay ito po sa pagdating ng bridegroom, na kapag ating pag-aaralan, ito po pala yung pagdating ni Jesus Christ, yung pagpasok niya dun sa most holy place. Ibig sabihin, magsisimula na yung paghatol. So yung pong sigaw doon, ito po yung referring sa paghatol. And then, dito sa makikita natin dito sa sigaw ng anghel dito, sabi dito sa verse 7, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kaniyang paghatol. Kaya nga, binabanggit ni Jesus Christ dun sa parable ng 10 virgin na ito pong 10 ito ang sasalubong sa Kanya. Yung pong inanyayahan dun sa kasalan, na ito po ay dadalo dun sa kasalan. Ibig sabihin, yung pong kasalan, yung po ay judgment. So, I hope na naiintindihan nyo po yung doon, yung pong ibig kong sabihin doon sa 10 virgin, na mayroon din po yung pagkakaparehas dito sa sigaw ng anghel dito sa aklat ng Revelation o Apokalipsis. Sabi pa dito sa sa aklat ng Christian Experience Training, page 87, paragraph 2, ito po yung sulat ni Ellen White. Sabi dito, I was shown that the third angel proclaiming the commandments of God in the faith of Jesus represents the people who received this message and raised the voice of warning to the world to keep the commandments of God and His law as the apple of the eye, and that in response to this warning, many would embrace the Sabbath of the Lord. So dito, sabi dito sa sulat na to, yung pong palang sigaw ng anghel doon na nagbabalita, ito po hindi literal na anghel, kundi ito po pala yung mga tao na tinanggap yung mensahe. Na itong mga tao na ito ay sila po ay sumisigaw ng warning sa buong sanlibutan patungkol sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Na sabi dito na kapag ito ay isigaw, ay marami po yung yayakap sa tunay na sabat ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kaibigan, yung pong sigaw dito sa Revelation chapter 14 verse 6, ito po yung mensahe ng iglesia ng Panginoon. Di po ba? Ito po ay mensahe ng tunay na iglesia ng Panginoon sa buong sanlibutan, na sila ay sumisigaw patungkol sa pagbabalik ng tao sa pagsamba sa tunay na manlalalang. Kasi nangyayari na yung pong tao sumasamba sa hindi creator. Sumasamba po sila sa kahoy, sa semento, o sa kung ano-ano pa man na sa nature. Na yun po ay hindi po siya manlalalang, kundi siya po ay nilalang lang. So dapat po tayo ay sasamba sa manlalalang. Kapag tayo po ay sumasamba sa hindi manlalalang, ayun po ay hindi po yun tama. Sabi dito, Sabbath. Ano ba yung Sabbath? Sabbath, it's about quality time for God.
ito ang dahilan na nais ni Satanas na sirain upang putulin ang relasyon ng tao sa Diyos. So, pansinin natin, kung ang Sabat, ito po pala yung quality time na hinihingi ng Diyos sa tao, at yung pong quality time na yon na hinihingi ng Diyos, ay hindi po persahan na pipersahin na yung Diyos yung tao, kasi hindi po nadulugod ang Panginoong Diyos sa paglilingkod na sapilitan. Kaya nga po, hinihingi niya yan. Na ito po yung dahilan kung bakit kina-counterfeit yan ni Satanas. Na gusto niyang sirain ito para yung tao hindi magkakaroon ng quality time sa Panginoon. Kaya nga ngayon ay maraming atheist, hindi naniniwala sa Diyos. So anong araw ang Sabat? So dito tayo ang tanong, anong araw ang Sabat? So sabi dito sa Genesis chapter 2 verse 2 hanggang 3, sabi dito, ang Sabat po ay ikapitong araw. Sabi dito, at nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kaniyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kaniyang ginawang banal, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa. So, makikita natin malinaw dito na ang Sabat hindi siya pang unang araw, hindi siya pangalawa, hindi din siya from 1 to 6. Ang Sabat po malinaw ay pang 7 araw. Dito po sa Biblia, biblically. And then, dito po sa verse 3, makikita natin na yung pang 7 ay binasbasan at ginawang banal. So gusto ng Panginoong Diyos na yung tao ay magiging banal sa kanyang harapan. At kapag tayo po ay sasamba sa tunay na araw na binasbasan ng Panginoong Diyos, yung tao ay nagiging banal. Sabi dito sa Exodus chapter 20 verse 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw niyang iyong anak na lalaki ni babae, niyang iyong aliping lalaki ni babae, niyang iyong baka, niyang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So baka tayo ay magre-reason dito, sabi ang Sabat naman na niya ay pahinga po yan. So kung anong araw ko gusto magpahinga ay Sabat ko yan. Pero pag titingnan nyo dito sa talata, hindi po natin yung Sabat, kundi yun po ay Sabat ng Panginoon. Yun po ay Sabat ng Panginoon na Diyos mismo ang nagdi-declare kung ano yung kanyang Sabat, kung ano po yung araw na kanyang binasbasan. Kapag tayo po ay mangingilin dun sa araw na hindi po niya binasbasan, eh wala pong basbas doon at wala po yung kabuluhan. Sabi dito, pag titingnan po natin sa sa Enkarta, titingnan natin yung ibig sabihin, yung meaning ng Saturday. Kasi ang pang 7 araw po sa ating kalendaryo ngayon ay ito po tumutukoy sa Saturday. So samba natin, babasahin po natin. Yung pong Saturday, sabi dito ay 7th day of week. Pang 7 araw po yun sa isang linggo. The day of the week after Friday and before Sunday. Ito po ay araw pagkatapos ng Friday at bago maglinggo, bago mag-Sunday. Yan po yung meaning ng Saturday. And then, pag tingnan din po natin yung word na Sunday sa Enkarta, ang mababasa po natin dito ay first day of week, unang araw ng Sanlinggo, the day of the week after Saturday. Siya po ay araw pagkatapos ng Sabado at bago mag-Lunes. Sabi dito, pangalawa pa, ito yung nakakalungkot, Christian Sabbath Day. Kaya lang nakalagay dito, in Christian tradition. Makikita natin na yung linggo, ang meaning sa Enkarta, ginagawang Christian Sabbath Day. Pero, sa tradition lang po. Sa tradition lang po yan, nagiging Sabbath Day. Pero hindi po yan talaga yung nakalagay sa Biblia. The day set aside for the Sabbath. So, tingnan pa natin. Pwede kaya na kahit saang araw magsimula ng pagbilang, basta ipangilin ang pang-7 araw, ay tatanggapin ng Diyos. So, ako po ay nangangaral dito sa kinalalagyan ko ngayon, at ang reason nung aking mga tagapakinig ay pwede naman daw kung kahit magsimulang araw, kahit anong araw sila magsimula, ng una, yung pang-7 ay po yung kanilang Sabat. Sabi nila ay kung ako'y magsimula ng, let's say, Lunes ako magsisimula, so yung pang-7 ko ay tatapat yan sa linggo yung aking Sabat. So pwede ba yung ganon? So pag titingnan po natin dito sa tala, sa karanasan
ng mga Israelita nung pong sila ay dineliver ng Panginoon from Egypt hanggang doon sa Promised Land. Along the way, nung nandun po sila sa wilderness, na ito po mga Israelita, hindi po sila nagtatrabaho for 40 years, ay sila po ay pinapakain ng Panginoong Diyos ng mana. Na ito yung mababasa po natin dito, na ito po yung lumalagpak yung mana sa madaling araw, na kapag sumisikat na yung araw, ito po yung natutunaw, yung pong mana. At ang sabi dito, Exodus chapter 16 verse 16 hanggang 26, atin pong babasahin dito. Ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Pumulot ang bawat tao ayon sa kaniyang kain, isang omer sa bawat ulo ayon sa bilang ng inyong mga tao, at kukunin ng bawat tao para sa mga nasa kaniyang tulda. At sinabi ni Moises sa kanila, huwag magtira niyaon ang sinuman nang hanggang sa umaga, gayon may hindi sila nakinig kay Moises, kundi ang iba sa kanila ay nagtira niyaon hanggang sa umaga, at inuod at bumaho, at nag-init sa kanila si Moises. Verse 22, at nangyari ng ika-6 na araw ay pumulot sila ng pagkain na ibayo, ang dami, 2 omer sa bawat isa, at lahat ng puno sa kapisanan ay naparoon at nagsaysay kay Moises. At kaniyang sinabi sa kanila, ito ang sinalita ng Panginoon, bukas ay takdang kapahingahan, banal na sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong iihawin at lutuin ninyo ang inyong lulutuin, at lahat na lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang sa kinabukasan. At kanilang itinago hanggang sa kinaumagahan, gaya ng iniutos ni Moises, at hindi bumaho, ni nagkaroon ng anumang uod. At sinabi ni Moises, kanin ninyo yaon ngayon, sapagkat ngayoy sabat na ipinangingilin sa Panginoon. Ngayoy hindi kayo makakasumpong sa parang. 6 na araw na inyong pupulutin, datapat sa ika-7 araw ay sabat, hindi magkakaroon. So pansinin niyo dito sa account ng Exodus chapter 16, dito po ay mayroon na po silang sabat na ipinapangilin. Hindi pa binibigay yung 10 utos. Kasi yung pong 10 utos, binigay po yun sa chapter 20. Na yung pong bato, binibigay po yun sa chapter 31 na Exodus. And then makikita natin dito, from day 1 hanggang day 5, ilang omer yung kanilang pinupulot. 1 omer bawat ulo ang kanila pong pupulutin. Kapag yung pong kapag ito pong omer na ito ay kumbaga pinagpabukasan nila, ito po inuuod. Kasi yung pong na ito, yung pong omer ay sakto lang sa kanilang pagkain araw-araw. Ibig sabihin dito po tinuturuan ng Panginoong Diyos yung bansang Israel na sila po maging dependent sa Panginoon, na hindi sila mag-aalala sa kinabukasan kasi pauulanan din ulit ng Panginoon ng mana sila. Kaya nga dito ay yung pong iba dito ay kumuha ng marami. Pag babasahin natin ang buo itong mga talatang ito dun sa mga previous verse, ay ito po ay bumabaho kapag kinamagahan pa na kinain. Makikita natin na ang Panginoong Diyos ay very particular niya sa kanyang kautusan. At pagdating sa pang-6 na araw, ilang omer yung kanilang kinukuha? Tubol. 2 omer po mga kaibigan. Kasi, sabi dito sa talata, sa kinabukasan, walang papatak na mana kasi yun po ay sabat. So, dito makikita natin mga kaibigan na hindi araw-araw ay pipiding kahit ilan yung kanilang kunin. Pipiding pangatlong araw, dito yung preparation na 2 yung kanilang kukunin. Parang sa pang-6 na araw. Hindi po yun pipidi kasi uuurin po yun. And then, makikita natin na yung kanilang pagrespeto dun sa sabat, na mismong yung Diyos ang nag-guide sa kanila na kapag pang 7 araw, hindi sila mamumulot. Kasi walang pupulutin. Ang Panginoong Diyos ang naglalagay niyan. In fact, ang Panginoong Diyos din ang nag-uutos dun sa dun sa Genesis, na siya mismo ang nagpapahinga sa araw ng Sabat bago niya ito binibigay sa kanyang nilalang na tao. So makikita nyo dito,
Wala pa dun sa Ten Commandments. Dito ay pinapangili na po nila yung Sabat. Exodus chapter 16 pa lang. Kaya nga, dun sa aklat ng Exodus chapter 20, verse 8, ano nakasulat dun? Remember. Kasi, alalahanin, kasi pinapangili na nila yon bago yun binibigay yung 10 utos. Ano pang nakasulat dito sa aklat ng Lucas chapter 23 verse 54 hanggang 56. Bukod pa ron, kaya binabanggit mga kaibigan na remember, kasi di ba po sila ay naging alipin sa bansang Egypt ng around 400 years. At dito po sa Egypt, marami po silang Diyos-Diyosan na alam ng Panginoong Diyos na sila ay na-impluwensyahan at baka sila ay nakalimot dun sa pangingili ng Sabat. Kaya ang banggit ng Panginoon dun sa Ten Commandments, alalahanin. Ibig sabihin, importante po yun. Hindi po yung sasabihin ng Panginoon, alalahanin, kung ito po hindi importante. Kaya nga, sa lahat ng kautusan, yan lang po yung may pangalang alalahanin. Ibig sabihin, binibigyan po yun ng importansya ng Panginoon. So, tingnan pa natin dito sa account, dito sa Lucas 23 verse 54 hanggang 56. Ito po yung sa kamatayan ni Jesus Christ dun sa Kalbaryo. Sa verse 54, at nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. At ang mga babae na nagsisama sa kaniya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kaniyang bangkay. At sila ay nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at ng mga ungkwento, at ng araw ng Sabat sila ay nagpahinga ayon sa utos. So, pansinin nyo dito, yung pagkamatay ni Jesus Christ, yun po ay araw ng paghahanda. Yun po ay alas 3 ng Friday. At ang banggit po dito sa Lucas, yun po ay araw ng paghahanda. Pero pag sa English po natin titingnan, yung pong verse na ito, ang nakasulat po dito ay, it was Friday, and the Sabbath was about to begin. Malinaw po na yung pong Sabbath ay kasunod po ng Friday. Sabi dito, the Sabbath was about to begin. Yung pong Sabbath, magsisimula na nung Friday. Bakit ba dito binabanggit na papalapit na yung Sabbath? Kasi ang reckoning ng day sa Julian calendar, sa kanila pong kapanahonan, ay sunset to sunset. Kung yun po'y lumubog na yung araw ng Friday, ng hapon, ang kasunod na po nun ay ng Sabbath na. Kasi yun po yung paglipat ng petsa sa kanilang kapanahonan. Nangyayari na lang po na yung petsa nagpapalit ay sa alas 12 sa Gregorian calendar na po yun, nung pinalitan ni Pope Gregory yung kalendaryo. Pero sa original po, from creation hanggang dito sa kapanahonan na ito ng Julian calendar, ang sinusunod po nila ng reckoning ng day ay yung pong sunset to sunset. Kaya nga dito ay binabanggit na, and the Sabbath was about to begin. And then, pansinin natin dito sa panghuli, on the Sabbath day, they rested as the law commanded. Sila po'y nagpahinga ayon sa utos. Hindi po dito natin mababasa na sila po'y nagpahinga ayon sa tradisyon. Sila po ay nagpahinga ayon po yun sa utos. Dito din sa pagkabuhay naman. Kung doon sa kamatayan ni Jesus Christ, makikita natin na yung Sabat ay kasunod ng paghahanda o kasunod ng Biyernes. Dito naman sa resurrection, pansinin nyo, sa Lucas chapter 20 verse 1 hanggang 3, very early on Sunday morning, the women went to the tomb, carrying the spices they had prepared. They found the stone rolled away from the entrance to the tomb. So they went in, but they did not find the body of the Lord Jesus. Hindi sabi dito, maaga ng linggo, yung babae na ito po si Maria ay pumunta doon para maglagay ng pabango na kanilang inihanda ng ungkwento. Pero nakita po ni Maria na ito pong bato ay naigulong na doon sa yung pong entrance ng libingan ay nabuksan na. At nung pong pumasok yung babaeng si Maria, hindi na po niya nakita yung bangkay ni Jesus Christ kasi siya po ay nabuhay na. So makikita natin dito sa tala na kung doon sa kanyang kamatayan
ay after Friday ay Sabat. Namatay po siya ay Friday. Pero nung siya po ay nabuhay, nakalipas na po yung Sabat. Kasi Sunday na po yun. Sabi dito sa pangalawa, para kanino ginawa ang Sabat? Ito pa yung tanong. Marami kasi yung nagsasabi na yung pong Sabat daw ay ginawa sa mga Hudyo. So titingnan natin kung ang Sabat ay ginawa sa mga Hudyo. Pansin ninyo. Doon ba sa creation, mayroon na po bang Hudyo doon? Di ba, doon sa Genesis chapter 2 verse 2, ang Diyos mismo ang nagpapahinga doon. At sino ba yung unang tao na binibigay niya? Si Adan. Kaya nga, hanggang sa kapanahunan nila Moises, hindi pa binibigay doon sa Ten Commandments yung Sabat, pinapangilin na po nila yon. Kasi si Adan ay verbal, yung kanya pong yung pag-uutos niya doon sa kanyang mga anak, at ang Panginoon nakikipag-usap din kay Adan before siya magkasala ay face to face. So makikita natin na yung inuutos ng Panginoon sa unang taong si Adan ay Sabat. And then, kung unang tao ang pangilin ay Sabat, pwede bang maging sasabihin na pang Israel lang o mga Hudyo lang yung Sabat? Samantalang itong mga Hudyo, lang ito nagsimula sa descendant ni Abraham. Around 2,000 years ang pagitan from Adan. Mahigit 2,000 taon ang pagitan. So, paano mangyayari na pang Hudyo lang yung Sabat? So, titingnan natin sa tala dito sa aklat ng Marcos, chapter 2, verse 27 hanggang 28. Sabi dito, at sinabi niya sa kanila, ginawang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. So, sino po dito ang nagsasalita? Si Jesus Christ. Na sabi niya dito, ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao. Ibig sabihin, yung pong Sabat para dun sa tao. Hindi po diyan binabanggit na yung Sabat ay para lang sa mga Hudyo. Kung inaari po natin tayo tao, para sa atin po yung Sabat. Kasi yung pong Sabat, ginawa yan para sa tao. At ang gusto po ditong ipahatid ng talatang ito ay si Jesus Christ ay Panginoon ng Sabat. Ibig sabihin, siya yung gumawa ng Sabat at pinaparatahan kasi siya dito na lawbreaker na sinasabi nagpapagaling siya ng mga may sakit tuwing araw ng Sabat, na ang akala ng mga Pariseo, ng mga Hudyo, ay si Jesus Christ po ay lumalabag sa araw ng Sabat. Kaya nga binanggit niya na siya ay Panginoon ng Sabat. Ibig sabihin, siya yung dapat masunod, hindi sila. Kasi siya yung gumawa ng Sabat at siya yung Panginoon ng Sabat. Sabi dito sa kasunod, makikita natin na yung Sabat ay nasa kalagitnaan ng kanyang kautusan. Hindi sabi pa dito, ito lang ang batas na bago niya sinulat sa bundok ng Sinai, inutos na ng Diyos na sundin. So malinaw na ito ipinapaliwanag ko na po sa inyo bago pa dun sa Sinai. Doon pa lang sa Exodus chapter 16, ipinapangili na po yung Sabat. Kasi doon po sa wilderness, pumapatak yung mana, 1 to 5th day, tig-iisang omer lang ang dapat. Pero pag pang-6 na araw, double po yung kanilang kukunin preparation para sa Sabat, kasi wala silang pupuluting mana doon. Kasi walang papatak na mana pag araw ng Sabat. Ito pa, ang Sabat ay silyo o tatak ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya nga, ito pong itong Sabat, ito po isang napakahalagang topic sa Biblia na kailangang malaman ng sangkatauhan. Kasi ito po ay tatak. Ibig sabihin, ito po ay sign of ownership ng Panginoon sa kanyang bayan. So, saan ba natin mababasa yung talata? Sabi dito sa pangalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 2 verse 19, gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Diyos, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. So, sabi dito, nakikilala ng Panginoon yung kanya. Sa dinabi-nabi ng tao, sa buong sanlibutan, alam ng Panginoong Diyos kung alin dyan yung kanyang bayan. Bakit? Mayroon pong tatak. So, ano yung tatak ng Panginoon sa kanyang bayan? Sabi dito sa Isaiah chapter 8 verse 16,
Bind up the testimony, seal the law among my disciples. Sabi dito, talian mo ang mga patotoo, tatakan mo ang kautusan sa kalagitnaan ng aking mga disipulo. So, ibig sabihin, yung pong kanyang selyo ay nandun po sa kanyang kautusan. Sabi dito sa Isaiah chapter 8 verse 20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Sabi dito, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng katulad ng mga salitang ito, ay tunay na walang umaga sa kanila. So, kung sa pagtuturo, hindi po tinuturo yung kautusan at yung patotoo, ay wala pong walang liwanag doon, walang umaga. Ibig sabihin, wala po doon pag-asa. Kaya nga tinuturo ko sa inyo mga kaibigan, yung pong patungkol doon sa doon sa kautusan, na nandito po yung Sabat. Sabi dito sa Ezekiel chapter 20 verse 12 hanggang 20, dito po natin mababasa na yung pong Sabat ay tatak ng Diyos sa kanyang bayan. Sabi dito, bukod dito ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. At inyong ipangilin ang aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong malaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. So, binabanggit ko na sa inyo, hindi lang po ang isang klase ang Sabat. Kaya po ang banggit dito sa talatang ito ay mga Sabat. So, paano ba ito maiintindihan itong talatang ito? Ito pong Ezekiel chapter 20, ito pong aklat ng Ezekiel, ito po sa Old Testament. Ito po si Jesus Christ, hindi pa po siya nagkakataong tao. Kaya nga po, ito pong Sabat dito na nag-i-exist sa panahon na ito, kaya binabanggit na yan dito, na ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat, na kailangan po nilang tuparin, ay valid pa po. Kasi, yung pong yung Sabat na napako doon sa cross, ay nung pong 31 AD na. Nung pong si Jesus Christ ay nabayubay na po doon sa cross. Nung pong siya namatay doon sa cross, yung po ay 31 AD. Kaya nga, ito pong Sabat na ito ay bago pa si Jesus Christ napako doon sa cross. Kaya nga sabi dito, aking mga Sabat. Ibig sabihin, yung mga Sabat po dito na binabanggit ay valid po sa kapanahunan nito ng Ezekiel. Pero sa atin pong kapanahunan ngayon ng New Testament, yung pong Sabat na valid na lang ay yung pong nandun sa 10 utos. So, ano pa? Doon po sa tatak, kung pinag-aaralan natin kanina ay yung pong kanyang tatak ay nandun sa kanyang kautusan. So, ano bang mayroon sa tatak? Para makikita natin kung ano ang mayroon dun sa kautusan, na makikilala natin na nandito yung kanyang tatak. So ito po yung silyo ng United States of America, na makikita natin dito na may nakapangalan dito, the President of the United States. Ito po yun, seal of the President of the United States. Ito po yung silyo ng United States, na makikita po natin diyan na mayroon po diyang binabanggit na a seal authenticates a document. Ibig sabihin, ang isang dokumento po, hindi po siya mapapatunayang genuine kapag ito po ay walang tatak, kapag ito po ay walang silyo o dry seal. So, dito po sa tatak, ito po ay naglalaman ng sa tatak ng Diyos. God's seal contains His name, His title, His territory. Kung dito po makikita natin sa tatak din ng sa tatak dito sa United States, makita po natin diyan yung pangalan, yung territory, saka yung titulo. Sa tatak po ng Panginoong Diyos, mayroon din pong ganyan dapat. God's seal contains His name, His title, His territory. So, doon po sa United States of sa bansang Amerika, sino po ba diyan yung presidente ngayon? Ang presidente po ng ng Amerika ngayon ay si Joseph Robinette Biden Jr. And then yung kanya pong titulo president,
and then yung kanya pong yung kanya pong territory, yun po yung United States of America. Yan po yung nakalagay dito sa kanyang tatak. Yan po yung nilalaman ng kanyang tatak. Yung pangalan ng presidente, yung pong kanyang titulo na presidente, hindi yung pong bansa na kanyang nandito po yung kanyang pamamahala. And then, kung sa tatak po ng Panginoon ay kung ang tatak po ng Panginoong Diyos ay nasa kanyang kautusan, saan po dyan sa kautusan ng Panginoong Diyos makikita yung pangalan, yung kanyang titulo, and then yung kanyang pong territory. Pagtitingnan po natin dito sa pang-apat na kautusan, ito po ay makikita natin sa Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11, makikita po natin dito yung pangalan, yung titulo, saka yung pong territory ng Panginoon. So, pansinin nyo dito. Sabi dito, for in 6 days, the Lord. Yun po yung pangalan, yung the Lord. Yung Lord. Yung made, siya po yung creator. Made heaven and earth. Yung pong heaven and earth, yun po yung kanyang territory, yung the sea and all that in them is. Yan po yung So, kaya nga, dito po sa pang-apat na kautusan ng Panginoon, pang-apat, dito po natin makikita yung the Lord, and then yung creator, andyan po yan, and then yung pong heaven and earth nandito. So, yung pong tatak ng Diyos, nandito po sa kalagitnaan ng kanyang kautusan na 10 utos. So, malinaw. Sabi dito sa Exodus chapter 31, verse 13. Sabi dito, speak thou also unto the children of Israel, saying, verily my Sabbath ye shall keep, for it is sign between me and you throughout your generation, that ye may know that I am the Lord, that doth sanctify you. Sabi dito, salitain mo sa mga anak ni Israel na katotohanan na ang aking Sabat ay dapat ipapangilin. Na ito yung magiging tatak ng Panginoon sa kanila sa kanilang henerasyon magpakailanman. That ye may know, para malaman nila na yung Diyos ang siyang nagpapabanal sa kanila. Ye shall keep the Sabbath therefore, it is the holy unto you. Everyone that defileth shall surely be put to death. For whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people. So, pansinin natin dito sa Exodus chapter 31 verse 14, yung pong Sabat na kautusan ay dito po ay mayroong death penalty. Na kapag ito po ilalabagin, ay kamatayan po ang parusa. So, makikita natin na kapag kamatayan ang parusa sa isang batas, ibig sabihin yung pong batas na yan, mahalaga po yan. Diba? Mahalaga po yan na dapat na susundin. Sabi dito sa 31 verse 15, 6 days may work be done, but in the 7th day is the Sabbath of rest, holy to the Lord. Whosoever doeth any work in the Sabbath day, he shall surely be put to death. Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, observe the Sabbath throughout their generation for a perpetual covenant. It is a sign between me and the children of Israel forever, magpakailanman. For in 6 days, ito po pala yung dahilan kung bakit sila nangingilan ng Sabbath, yung 7 araw sa buong sanlinggo. For in 6 days, the Lord made heaven and earth, and on the 7th day, He rested and was refreshed. So, makikita natin dito na dun po sa 7 araw, sa kautusan ng Panginoon, dito po may death penalty kapag ito po ilalabagin. At dito po sa 7 araw, makikita natin na sila po ay hindi nagtatrabaho. So, ibig sabihin, kung ating makikita, hindi pala totoo na lahat ng araw sa buong isang linggo dapat nating gugulin sa ating pagtatrabaho. Kailangan po pala magpapahinga tayo dyan ng isa. Isang araw sa buong isang linggo dapat po tayo ay magpapahinga. Alam nyo, ito ay personal kong testimony. Ako po ay nangingili ng Sabat, pero nung unang-una, sa akin po ay ito ay medyo hindi ako masaya.
Kasi kapag yung pong araw ng Sabat ay nalilimitahan yung aking paggawa, yung aking mga ginagawa sa mga ordinaryong araw, ay hindi ko po yun pipiling gawin kapag araw ng Sabat. At dun po, hindi po ako nagiging masaya. Pero kung titingnan, kung aking na-realize bandang huli, dito sa aking trabaho, kapag binibigyan po kami ng araw ng pahinga, ako po ay masayang-masaya. Di ba? Kasi ako po ay hindi mapapagod at ako ay hindi mahihirapan. And then dun po sa dun sa aking pag-aaral nung po ako ay college, and then yun, kahit nung ako ay high school, ako po ay masaya kapag walang pasok. Ako po ay masaya. Kaya nga, iniibalwit ko ang aking sarili, kapag yun pa lang ang Diyos ang nagbibigay ng pahinga, hindi ba ako magiging masaya? Kaya dito po ay nagkakaroon ng pagbabago sa aking buhay, na sabi ko, dapat ay ako ay magiging masaya. Kasi ito ay, Sabat na binibigay ng Panginoong Diyos sa kanyang mga tao, na yung tao, mahal niya, ayaw niya mapapagod yung tao. Di ba? Ayaw ng Panginoong Diyos na buong isang linggo na lang ay nagtatrabaho tayo. Gusto niya na pagpapahingahin tayo. At doon sa pagpapahinga natin na yan, kakasamahin natin at kakasamahin tayo ng Diyos. Di ba napakagandang yan? Napakagandang napakalaking blessing sa atin na binibigay sa atin ng Panginoon. Na sa araw na yan, binibigay niya yung kanyang blessing. Kaya nga pansinin nyo, nung si Jesus Christ, nagkatawang tao siya, tuwing araw, kailan siya mostly na nagpapagaling ng mga may sakit? Di ba't Sabat? Diyan po siya nagbibigay ng mga blessing. Kasi yung pong Sabat, ito po'y araw ng blessing kung ating ipapangilin. So, continue na natin dito sa talata, Exodus chapter 31. Baka mag-iisip tayo, ay, mga pang-Israel lang naman yan. Diba? Sabi dito ay, between me and you, ang binabanggit po ditong mga tao ay mga Israelita, sa kanilang henerasyon. So, sabihin natin na hindi naman tayo Israelita. Pero, pag titingnan natin dito sa aklat ng Galatia, sabi dito, and if ye be Christ, kung kayo na kay Kristo, then ye are Abraham's seed, and heirs according to the promise. Sabi dito, kung tayo daw po pala na kay Kristo, tayo po ay binhi ni Abraham na tagapagmana ayon sa pangako. So, ano po yung ibig sabihin na tayo ay binhi ni Abraham kung tayo ay na kay Kristo? Kung tinanggap daw po natin si Kristo, binhi din tayo ni Abraham. Ay sino po ba yung mga Israelita? Sila po ay binhi ni Abraham. Ito pong si Abraham, siya po ay nagkaroon ng anak na si Isaac. And then, dito pong si Isaac, siya po ay nagkaroon ng dalawang kambal na anak, si Esau, saka si Jacob. Ito pong si Jacob, ito po yung pinangalitan ng Panginoon ng pangalang Israel. Kaya nga, ang Israel, si Jacob na nagiging bansa na pinalitang Israel, dito po nanggaling sila kay Abraham. So, kapag tinanggap natin si Kristo, tayo po ay binhi ni Abraham, ibig sabihin tayo po ay spiritual Israel. Therefore, dapat ang ating pong pangilin, kung tayo po'y binhi ni Abraham, ay Sabat din po. So, yung pong sign na pinag-aaralan natin, yung tatak. Sa Hebreo, yun po ay pipili din maging marka. Dito po yan. Pipili din po siyang maging mark. Yung pong sign, pwede din po siyang mark. Parehas lang po yun. Sabi din po sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 hanggang 8, at ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa buong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. So, pansinin niyo mga kaibigan dito, sabi ng Panginoon, kailangan ituturo ng mga magulang dun sa kanilang mga anak. Kahit na yung magulang ay nakaupo sa kanyang bahay, kapag yung magulang ay lumalakad sa daan, kapag yung magulang ay pagka matutulog na, at kapag bumangon sa kinabukasan.
ay kailangan itinuturo yung kautusan. Ano bang ibig sabihin niya? Kung sa lahat na lang nandyan ituturo yung kautusan ng Panginoon, di ba't po yung mahalaga yan? Na ito yung isang dahilan kung bakit marami ang mga anak na matitigas ang ulo kasi hindi tinuturuan ng magulang patungkol sa kautusan ng Panginoon. Kasi bakit hindi tinuturuan ng magulang yung anak sa kautusan ng Panginoon? Kasi mismong yung magulang hindi niya alam yung kautusan ng Panginoon. Di ba? Pero ang utos pa ng Panginoon ay dapat yung magulang unang-una maging educated sa kautusan ng Panginoon. Sabi dito sa Exodus chapter 13 verse 9, "And it shall be for a sign unto thee upon thine hand, and for a memorial between thine eyes, that the Lord's law may be in thy mouth, for with a strong hand hath the Lord brought thee out of Egypt." So, yung pong tatak ng Panginoon ay lalagay daw po ito sa kamay at dun sa sa memorial between thine eyes. Ito po sa noo. So, yung pong tatak ng Panginoon, ilalagay ng Panginoon sa kanyang bayan, dun sa kanilang mga noo, at dun sa kanilang mga kamay. Ibig sabihin, ito yung nasa kanilang isip, at ito yung kanilang sinusunod na ginagawa. Kaya nasa kamay. At hindi niyo ba alam, mga kaibigan, na ang tatak ng Panginoon ay nasa noo at nasa kamay? Pagbasahin niyo yung aklat ng Revelation chapter 13, yung pong marka ng hayop o ng demonyo ay ilalagay din sa noo at sa kaniyang kamay ng tao. Kinakounterfeit po yun ng kaaway, yung pong tatak ng Panginoon. Kaya mag-iingat kayo, mga kaibigan. Kasi mayroon pong tatak ang Diyos, at kapag hindi po natin alam yung tatak ng Diyos, baka tayo matatakan ng kaaway. Baka tayo matatakan din ng demonyo. Sabi dito sa kasunod, sino ang mga tunay na mga lingkod ng Diyos? Ito ang tanong. Sabi dito sa Isaiah 56 verse 2 at verse 6. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghawak dito na nangingili ng sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kaniyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. So sino daw po yung Sino daw po yung tunay na lingkod ng Diyos? Ito po yung mga sabat keeper. Ito po yung mga nangingili ng sabat. Totoo lang, mga kaibigan. Ano po? Pag i-research natin sa Biblia, ang word na sabat, nasa around 116 na verse ang inyong makikita na mayroong sabat. And then, yung pong sabat sa English, pag sa Tagalog ay sabat din, sa ibang sa ibang English, yung pong sabat ay rest ang banggit. Na kapag Tagalog natin, ay sabat pa rin po ang kakalabasan. Ito po ay nasa 265 na verse ang mayroon. Yung pong rest. Na iba dyan ay sabat din po ang tinutukoy. So napakadami niya, mga kaibigan, sa Biblia na kapag ating paglilimi-limiin ay ito po pala yung araw ng Panginoon. Ito po yung tatak niya, yung pong sabat. Na kapag ating titingnan din yung linggo sa Biblia, sa New Testament, 8 times nyo lang pong mababasa yan. Mostly sa resurrection ni Jesus Christ. Nyo lang po yan mababasa yung araw ng linggo. So, mayroon po tayong bukod ng talakayan dyan patungkol sa araw ng linggo. Sa verse 6, gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kaniya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kaniyang lingkod, bawat nangingili ng sabat, upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. So, mali na dito, mga kaibigan, sa talata dito, na ang lingkod po ng Panginoong Diyos ay yung po mga nangingili ng sabat. At kung ating bibigyan ng reason ng sabat ay para sa mga Israelita lamang, dito sa verse 6 ng Isaiah 56, mababasa natin, gayon din ang mga taga-ibang lupa. Ibig sabihin, mga taga-ibang bansa. Hindi ibig sabihin, hindi lang yung mga Israelita. Kahit yung mga taga-ibang lupa, tayo po yung mga Gentiles. Hindi po tayo Hudyo. Ang Panginoong Diyos, siya po yung nakipag-covenant lang sa mga Jews. So kung tayo po yung hindi mga Jews, tayo po yung Gentiles. Pero kung gusto po natin makilakip sa Panginoon, at tayo po ay tinanggap natin si Jesus Christ, tayo po ay spiritual Israel, dapat po tayo ay
nangingilin po tayo ng Sabat dapat. Yan po yung palatandaan sa kanyang bayan. Sabi dito, paano ipangilin ng Sabat? Dito naman tayo. Paano ipangilin ng Sabat? Sabi dito sa Isaiah 58, verse 13 hanggang 14. Sabi dito, kung iyong iurong ang iyong paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan, sa aking banal na karawan, at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran, at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong pararangalan na hindi kalalakad sa iyong mga sariling lakad, niyahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. Kung magkagayoy, sa verse 14, kung magkagayoy, malulugod ka nga sa Panginoon, at pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa, at pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. So dito po ay may perma. Sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon, may perma ang Panginoon. So ano po ang sabi niya? Ang tanong, paano ipangili ng Sabat? Ang sagot, conditional. Sabi dito, kung, ibig sabihin, conditional. Kung iyong iurong ang iyong paa sa Sabat, saan natin iurong yung ating paa? Sa paggawa ng iyong kalayawan, sa aking banal ng karawan. Ibig sabihin po, dapat nating i-considera na isasaalang-alang yung ating aksyon pagdating sa Sabat. Na sa Sabat na yan, yung ating mga paglalayaw, yung pagpupunta natin sa kung saan eskarsyon, ay dapat po nating ititigil. Kaya nga sabi, iuurong. Pag sinabing iuurong, ipagpapabukas mo. Ibig sabihin, hindi mo itutuloy. Kung gagawa ka ng pamamasyal kung saan-saan, dapat po ay hindi natin gagawin kapag araw ng Sabat. And then, tatawagin din po natin yung Sabat na kaluguran. Dapat po tayo ay malulugod dun sa Sabat. Alam niyo personal kung ito pangyayari sa akin, na sa aming pamilya, kapag Sabat ay nandyan pa yung nangyayari, na dyan pa nagkakaroon ng inisan. Bakit? Kasi tanghali na ay hindi pa ready. Tanghali na ay kung ano-ano pa yung hindi pa malaman kung nasan yung damit, hindi pa malaman kung ayos na ba yung sapatos. But dyan nagkakainisan kasi hindi pre-repair. Pero ang sabi dito, iyong tawagin ng Sabat na kaluguran. Kailangan tayo ay malulugod sa Panginoon. So ibig sabihin yung ating yung ating damdamin, hindi yung tayo ay naiinis. Dapat iisipin natin na ito ay araw ng blessing. Dapat ay hindi ako maiinis. Kaya kailangan po dito ay may preparation na yung dapat na gagawin mo sa Sabat, na mapapaaga ka sa pagpunta sa sa bahay-sambahan, ay yung ipiprepare sa araw ng preparation day para may iwasan yung inisan. Sabi dito, at ang banal ng Panginoon na marangal. Pararangalan natin yung Sabat. Ibig sabihin ng marangal ay siya, kumbaga ipa-priority mo siya. And then ibig sabihin pa ng pararangalan, kung ano yung gusto ng Panginoon, gagawin mo sa araw na yan, referring sa kanyang kagustuhan. At iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad. Paano mo pala yun mapaparangalan? Kapag iuurong mo, hindi mo itutuloy yung mga personal pursuits natin, kundi yung para sa Panginoon naman, ang ating ipa-priority sa araw na ito. Niyahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. Kahit po yung ating pagsasalita, dapat po nating isusort yan kung yan po ba ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya nga yung pagsasalita natin sa ating magulang, sa ating anak, sa ating asawa, dapat po nating iingatan sa pagsapit ng araw na ito. Ito po yung paano natin ipangingilin yung Sabat. Sabi pa, kung magkagayoy, malulugod ka nga sa Panginoon. Ang tanong, nalulugod ba tayo sa Panginoon? Na binigay sa atin yung Sabat na yan? O tayo ay nababagot? Masasabihin natin, ay Sabat na naman. Hindi na naman ako makakapagtrabaho. So, katulad ng sinabi ko sa inyo, kapag kami walang trabaho dito sa aking trabaho, napakasaya. Hindi ako mapapagod eh. Diba? So, kung how much more, kung ang Panginoon nagbibigay sa atin ng pahinga,
Hindi ba tayo magiging masaya? Na dito sa araw na ito, special day ito, na yung Panginoon, yung atensyon niya, nasa atin. Diba? Na gusto niya makipag, relasyon sa atin sa araw na ito. And then, sabi pa dito, at pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa. At pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat hinalita ng bibig ng Panginoon. Ibig sabihin po niya, pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa. Ibig sabihin po niya ay kaligtasan ang ino-offer ng Panginoon. And then, may perma pa ang Panginoon, sapagkat hinalitaan ng bibig ng Panginoon. Ano pa? Sabi dito sa Jeremiah chapter 17 verse 21 hanggang 22. Ganitong sabi ng Panginoon, mag-iingat kayo sa inyong sarili at huwag kayong magdala ng pasan sa araw ng Sabat o mga pasok man sa mga pintong bayan ng Jerusalem. Huwag din kayong maglabas ng pasan sa inyong mga bahay sa araw ng Sabat o magsigawa man kayo ng anumang gawain, kundi inyong ipangili ng araw ng Sabat gaya ng iniutos ko sa inyong mga magulang. So ano bang ibig sabihin nito? Yung mga Israelita po kasi sa panahon na ito, pinagbabawalan ni Jeremiah na wag silang magdadala ng pasan kasi sila po ay nangangalakal. Nagdadala po sila ng kanilang mga kalakal para ibebenta dun sa sa pintuan ng Jerusalem. At ito po yung sabi ni Jeremiah na ang sabi ng Panginoon, huwag magdadala ng pasan. Ibig sabihin, sa araw ng Sabat, walang negosyo. Sa araw ng Sabat, kung tayo po ay may negosyo, o kung tayo man ay may business, dapat po yan ay pahinga rin. Dapat ititigil po natin yan. Kasi, yan po ay araw na banal. Hindi po yan, ordinary day. Tandaan natin, ang Diyos mismo ang nagpapahinga sa araw na yan. At yan yung araw sa buong isang linggo, from 1 to 7, na may basbas. Diba? So, ang kasunod natin pag-aaralan. So, ang Sabat ay binigay para sa pangkalahatang pagsamba. So, dito po muna tayo, magbe-break muna po tayo. At baka po kayo ay naiinip na. Ipagpapatuloy po natin itong video ito sa part 2. Sana po ay abangan nyo pa rin yung part 2. God bless po sa inyong lahat.